So dadako na po tayo sa lesson natin. Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay may pamagat na kaayusan at katapatan sa pag-ibig. Sa pag-aabuloy pala. No? Sa unang Korinto 16:1 hanggang 4. So ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Liba na kung babanggitin. Ito na po ang pang number 34 na lesson natin sa ginagawa nating series na pag-aaral sa sulat ni Pablo sa unang Korinto. At ang pangunahing talata nga natin, gaya ng banggit kanina, yan 16:1 hanggang 4. Pero mga kapatid, ay isasama natin yung ikalawang Korinto 8:1 hanggang 5 at Marcos 12:41 hanggang 44. Lahat po yan may kaugnayan sa tinatawag na offering, pag-aabuloy o ambagan kung tawagin. At dito sa konteksto rito, tinawag ni Pablo na ambagan para sa mga banal. So alam niyo, pag pinag-uusapan ng pananalapi, financial, sa loob ng church, ay madalas iniiwasan to sapagkat itinuturing ito na sensitive. May mga kapatid kasi at mga tao na natitisod at kung minsan ay napagbibintangan tayo na tayo nagpapayaman lamang sapagkat abuloy kasi. Marami kasi nagpayaman sa abuluyan ng churches. Marami naging milyonaryo mga mega churches, yung mga itinatag dito sa Pilipinas at maging sa Amerika. Nakakabili pa ng mga eroplano, di ba? Yung mga pera-pera lang usapan dahil sa abulo yan. O sa atin, walang ganan mga kapatid. Sapagkat hindi naman yun, hindi naman pera ang ating paglilingkod. Pero kailangan talakayin natin ito sapagkat ito'y katuruan ng banal na kasulatan. Ang pag-aabuloy mga kapatid, hindi lamang paglalagay ng pera sa kahon o sa offering box. Parang ito'y pagsusulit din ng puso eh. Ito'y patunay na kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo. Sapagat kung lahat ng mga tinatangkilik natin, lahat na meron tayo galing sa Diyos, paano natin tinutugon yung utos na nababasa natin dito o yung panawagan sa pag-aabuloy? Paano natin tinutugon? Paano tayo nag-aabuloy? Tayo ba'y nag-aatubili? Nag-aalilangan? O may kagalakang pagsuko? Dapat may kagalakang pagsuko. Alam mo, sa mga taga-bili ni Apostol Pablo, makikita natin na yung pananalapi ng iglesia, ng church, ay hindi naman basta tungkol lang sa administrasyon. Ito'y bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Bahagi ng ating pagsamba. Hindi ito simpleng koleksyon lamang. Ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kapag ang church ay naunawaan ito ng tama, yung pag-aabuloy, nagiging matatag ang mga gawain. Kapag ito'y napapabayaan naman, ay naantala ang ibang ministry. So, hindi kakulangan sa pera ang problema, kundi ang kakulangan ng pusong handang magtiwala at magbigay. Makikita po natin yan mamaya. So, himayin po natin mga kapatid, itong mga talatang ito na pinakita natin dyan. Ang unang bahagi, dito man tayo sa unang Korinto 16:1 hanggang 4, at ito'y may punto na ang batayan ng kolektibong pag-aabuloy. Ibig sabihin dito makita natin ang biblikal na batayan kung bakit at paano meron tayong abuluyan sa ating local churches at iba pang mga churches. Tingnan nyo. Ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal. So ang subject matter talaga nito, ambagan para sa mga banal. Pero ba't ganyan ang salita? No, collection for the saints. Yung mga banal na tinutukoy rito, hindi yung santo na niluluran. No, mga banal ang tawag kasi ng Biblia sa New Testament doon sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mananampalataya kay Kristo. Pinabanal na sila ng Panginoon. So, tungkol sa collection of saints dito, for the saints. Ambagan para sa mga banal. Ambagan, collection ng pera yan. Mga kapatid, abulo yan, sa madaling salita. Ganito kasi ang historical background yan, mga kapatid. Nung panahon na yon ni Pablo, ay nagkaroon ng malaking tagutom sa area ng Judea. Nasakop yung Jerusalem ng tagutom. Yung mga Kristiyano doon sa Jerusalem dumaranas ng matinding kahirapan noong panahon na yun dahil nagkaroon ng famine. No? Yung famine na yun ay naganap noong panahon ni Claudius na hinihulatin ng isang propetang Kristiyano na pangalan ay Agabus. Mababasa natin yan chapter 11 verse 27 hanggang 30 ng mga gawa. So, ang ginawa ng mga churches yun, nagkaisa sila. Hinimok ni Pablo at ng mga kasama niya
ang mga churches sa labas sa Jerusalem na mag-ambag upang tulungan yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya sa Jerusalem. So, ambagan, sabi dyan, ambagan, koleksyon yan. Isang itinatag na gawain yan. Natural na yan na merong ambagan, mga kapatid. Na bagamat ang ambagan dito, partikular na layunin nito, yung tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, pero dito, ang kinukuha natin dito, wala na yung mga kapatid sa Jerusalem, di ba? Noong unang siglo pa yan. Ibig sabihin, wala na sila, wala na tayo abulo yan. Meron pa ho. Pero bakit natin pinag-aaralan ito? Kinukuha natin yung prinsipyo na bawat mananampalataya ay may bahagi sa pagpuno ng kakulangan ng iba at sa pagsuporta sa mga banal na gawain. So, yan ang pinupunta ng abulo yan. Pagpuno ng pangangailangan ng iba, ibig sabihin, pagtulong sa mga nangangailangan ng mga kapatid. Priority siyempre mga kapatid. Dahil hindi naman natin matutulungan ng lahat di ba? Priority yung mga kapatid. Nandiyan na sa tabi natin At pagsuporta sa mga banal na gawain. So, hindi lang sa kawang-gawayan, ginagamit yan sa iba't ibang mga gastusin sa churches. Sapagkat isipin nga ninyo, kung walang abulo yan, paano kaya mga churches magbabayad ng kuryente? Di ba? Paano kaya magpapalinis siya, magpapaayos, makabili ng mga pangangailangan? So, may abulo yan talaga. Huwag tayong matitiso rin na pag nakarinig tayo pinag-uusapan ng abulo, natitiso agad tayo, iniisip natin, nagpapayaman lang yung nagtuturo. Hindi po, ito po mga batayan, may ambagan para sa mga banal. No, hindi naman tayo yung mga tipong pastor na big time na nakakabili pa ng eroplano dahil lang nanggaling sa abulo. Hindi ho. Ginagamit natin yan sa tamang dapat gamitin. No? Sabi nito ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Anong dapat natin makakita dyan? Meron na palang tagubilin si Pablo sa mga iglesia sa Galacia. Mga iglesia, plural yan mga kapatid. Yung Galacia kasi isang malaking region yan sa Asia Minor. No? Yan, sa area na yan nila Pablo. Mga inikutan nila yan sa pangangaral. So, Galacia, region ng Roman Empire yan. Sa loob ng Galacia, maraming lungsod. Nandyan yung mga lungsod na nababasa natin dito. Antioquia, Pisidia, Iconium, Lystra, Derbe. Mga iglesia ngayon tinutukoy na kabilang doon sa mga iglesia sa Galacia. Kaya yung sulat ni Pablo sa mga iglesia sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, hindi intention yun para sa isang local church lang, kundi para sa mga iglesia sa Galacia yun. So, maraming kongregasyon ang pinagdala ng sulat na yun. Yan, para maintindihan na yun. Ibig sabihin, universal to mga kapatid. Itong pag-aabuloy, universal yan, isang gawain yan na merong ang instruction si Apostol Pablo tungkol dyan. Ibig sabihin, may sistema kasi yan O ano ba yung gusto niyang palabasin dito? Ito po mga bahagi ng instruction ni Pablo sa Galacia. Tuloy lang natin ang basa. Yung pamamaraan at schedule na pagbibigay. Itinuro niya to sa iglesia sa mga Galacia. At itinuturo niya rin ngayon sa Corinto. Tuwing unang araw ng Linggo. So yan yung sistema. Every Sunday, bakit? Common sense naman Every Sunday sila nagkikita Paano sila mangungulekta ng ibang araw? Hindi naman sila nagkikita. Every Sunday kasi, mula nung panahon na yan, ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Kung meron mang iba, hindi yun hindi yung maramihan. Yung generally talaga, every Sunday, ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Ano naman gagawin, mga kapatid? Ibig sabihin, may sistema, di ba? Kaya nga tayo, mga kapatid, meron tayong abulen every Sunday. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan. Ano yung pinapakita dyan? Abulo yan ang pinag-uusapan dito. Bawat isa magbukod at maglaan. Ibig sabihin, hindi disgrasya yung abuloy. Hindi aksidente. Magbibigay tayo dahil planado yun. Pinag-isipan natin at tinihanda natin bago pa dumating yung meeting ng church ng every Sunday. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y hindi yung basta galing lang sa bulsa natin na hindi natin pinag-isipan kung ano na madukot natin sa bulsa. Hindi ko yan. Kumbaga sa budget, sinasama natin sa budget yan, mga kapatid. Yun talagang pag-aabuloy. At ang sabi nito, ayon sa kanyang makakaya.
as he may prosper. Kung ano yung kakayan mo, kung paano ka pinaginhawa ng Panginoon. No? Dahil sa Panginoon naman galing yung lahat yan. So dito nakikita natin na yung pagiging patas ng Diyos. Hindi naman tinitingnan ng Diyos yung laki ng halaga. Kundi yung proportion. Yung bahagi, proportion na ibinibigay ng Diyos sa atin, yung binibigay ng Diyos sa atin, titingnan natin yung proportion nun. At doon batay doon tayo mag-aabuloy. Proportion yun, komparado sa income natin. Yun mga kapatid, as he may prosper, ayon sa kanyang makakaya. Ibig sabihin, mga kapatid, kung halimbawa nga pinaginhawa ka ng Diyos, kumita ka ng 1,000, o nagabuli ka ng 50, tapos pinaginhawa ka ng Diyos, kumita ka ng 2,000, nagbigay ka ulit ng 50, kumita ka ng 5,000, 50 ulit, kumita ka ng 10,000, nagbigay ka ulit ng 50, kumita ka ng 50,000, nagbigay ka ulit ng 50 pesos, hanggang 50 ka lang. Yun ba yung ayon sa kanyang makakaya? Mga kapatid, mukhang hindi naman natayong ganun yung ayon sa yung makakaya. Ibig sabihin, proportion yan mga kapatid. Habang lumalaki ang income mo, dapat lumalaki rin ang pagbibigay mo. Totoo yan. No? Yan kaya yung iba, mahirap ituro yan Kasi napagbibenta, katulad yan, baka may nag-iisip sa inyo na sa akin napupunta yung pera dyan. Hindi po sa akin napupunta. Ang totoo dyan, maliit lang yung abuluyan natin. Kaya mga kapatid, ini-educate kayo sa salita ng Diyos. Paano tayo mag-aabuloy? Tungkulin namin na ituro ito kahit medyo nahihiya kami dahil ayaw namin mapagbintangan Mapagbintangan kami na, ano ba yan? Pinipirahan mo lang ba kami? Hindi Malinaw naman magbukod at maglaan ayon sa kanya makakaya. At kaugnay niya, lalabas muna tayo dyan, punta tayo sa isang talata ng Biblia. Tungkol din sa abuluyan to, 2 Korinto na to, 9:7. Babalik tayo mamaya ron. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung ano yung desisyon ng puso mo, go ahead. Ika nga. As he purposes in his heart. Diba? So, ang puso mo magdidikta. Yan, doon sa example na binigay ko, 1,050, 5,050, 50,000, 50 pa rin. Ewan ko kung ganun talaga ang ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban. Dapat hindi masama ang loob mo pag nagbibigay ka. No? O dala ng pangangailangan, hindi yung napuwersa ka lang, nagipit ka lang, nagsisiti na to Nagkasubuan na Hindi ganun, o nagkahiyaan na Bakit? Ayaw ng Diyos yung mga ganyan Sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay na masaya. Dapat pag nagbibigay tayo, masaya tayo. Tandaan natin, hindi yung halaga, hindi yung laki. Proportion, mga kapatid. Depende sa income natin. So, ayon sa kanyang makakaya, upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Yan ang gusto ni Pablo Pagdating niya sa Corinto, wala na ambagan. I-ready nyo na yan. Dahil, alam nyo kasi, mga kapatid, meron kasing posibilidad na maging sapilitan nyo kapag nandyan na si Apostol Pablo. Pag hindi ka nag-ready, kaharap mo na si Pablo, baka magkahiyaan lang. Magkahiyaan lang, tapos mangyari, mapipilitan ka lang. Ayaw ng gano'n ni Pablo. Sapagkat hindi gano'n ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos yung buong puso natin. Iniaalay yung ating pagtulong sa ambag, sa pagbibigay, mga kapatid. So, ang layunin ng maayos na abuluyan ay upang maging handa tayo. Maging handa ang church kapag maayos ang abuluyan natin, regular, yung unang araw ng linggo, nagkakapondo tayo para pag may biglang pangangailangan o kaya gawain, meron tayong panggastos, mga kapatid. Di ba? Hindi pa pwede wala tayong panggastos sa mga gawain po natin. So, nakita nyo, ito lang broadcast na to. Nabanggit ko na sa inyo nung araw. May gastos doon. Makapag-broadcast ba kami kung hindi kami nakabili ng computer na maayos? Alam niyo yung broadcast na ganito na merong ganyan software na OBS, ang lakas kumarga ng load yan. Ibig sabihin, kailangan malakas-lakas ang processor mo, memory mo, etc., video card mo. Tapos yung internet connection mo, dapat malakas din. Hindi po pwede yung mabagal na internet connection dito, mga kapatid. No? So, may gastos sa madaling salita. Common sense naman yan, mga kapatid. Pag kayo natisod pa sa ganyan,
pagbibintangan nyo pa kaming piniperahan kayo, bahala na kayo. Bahala na kayo. Huwag kayo matitisan mga kapatid. Pero dito makikita natin, no, na biblical yan. Meron talagang abulo yan. Meron pang schedule, no, ng pagbibigay. May sistema, di ba? At ito pa, kasama sa sistema, yung integridad sa paghawak ng pondo. Tingnan niyo. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin, ibig sabihin mga taga-Korinto pipiliin, sila yung mamimili. No? Hindi, kumagasan, dumidistansya na nga si Pablo rin. Pagpili ng kongregasyon sa mga taong mag-aasikaso ng pondo, tungkol sa pondo pa rin ito mahalaga para matiyak na yung pananalapi maayos. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat. O, pag kung sino mapili nyo, kayo mamili ng tama pagkakatiwalaan, o di sila yung padadala ko sa Jerusalem, no? Upang makapaganda ng inyong abuloy sa Jerusalem. At take note, no? Nakalimutan ko. Tingnan yung sabi rito. At sila ang aking isusugo na may mga sulat, may resibo. Di ba? May resibo, may mga letters Parang siguro recommendation letter o resibo, kung ano man yan, may dokumentado, ika nga. May documentation, accountability. Yung mga hahawak ng pera na magdadala ng kanilang abuloy sa Jerusalem. So, sa Jerusalem, may destinasyon di ba? Yung pinag-uusapan nila rito. Yung suporta sa mga kapatid at sa panahon natin ngayon, hindi lang naman yan ang pangangailangan. Maski nung panahon nila Pablo, di ba, nadaanan natin dito na yung mga nangangaral na ebanghelyo, dapat sinusuportahan din yan. Sapagkat ang nagpapagal sa ebanghelyo ay dapat gumawa ng ikinabubuhay sa ebanghelyo. Huwag mong bubusulan ng baka kapag gumingi. Nagtatrabaho yung baka, pabayaan mo makakain. Ganun din yan, nadaanan natin yan mga kapatid. Dito rin sa unang Korinto, sa chapter 9 yan mga kapatid. So yun po mga kapatid, at sa verse 4 naman, makikita natin dito yung pananagutan ng mga pinuno. May mga pinuno, may pananagutan sa abulo yan. Yung mga leader ng church, mga elder. Sabi nito, kung nararapat na ako ay pumaroon din, ibig sabihin, doon sa isusugo ni Pablo na mapipili nga ng mga taga-Korinto, papupuntahin sa Jerusalem na may sulat. Kung kinakailangan magpunta si Pablo, ay pupunta rin siya. Nakita natin dito yung pagpapakababa ni Apostol Pablo na bakit siya pa maghahatid ng pera, di ba? Pero dito nakita natin hindi kontrolado ni Pablo ang pera. Bagkus, handa siyang sumunod. Kung ano man ang pinakamabuting paraan sa church. Kung ano man pinagtibay. O kayo na mamili. O, di ba? Kung iniisip nyo, kailangan pa pupunta roon, pupunta ako. Ay, sasamahan nila ako. May mga kasama. Ibig sabihin, pwede siyang magpatunay. O yan, taga-Korinto yan. No? Parang may witness. May mga saksi. Kasama sa paghawak ng pondo. Pag may ganun, napoprotektahan yung pananalapi ng local church. So, yan mga kapatid, yung batayan ng kolektibong pag-aabuloy, meron yan nung araw pa. Ibig sabihin, meron pa nga sistemang ibinigay sa atin. Yan ang, kumbaga sana, technical yan, mga kapatid. Parang technical, di ba? May mga procedure, no? Ngayon, nakita natin, hindi dapat manatiling teorya lang yan. Alam natin na may batayan talaga yung kolektibong pag-aabuloy. Nakita natin ang instruction ni Pablo kung paano ito isinasagawa, pero paano naman ang aplikasyon yan? Paano ito nagiging buhay? Buhay, no? Tingnan natin mga kapatid yung halimbawa ng mga taga Macedonia. Kung paano nila isinabuhay yung prinsipyong ito sa gitna ng kanilang kahirapan, nagkaroon sila ng abuluyan dito mga kapatid. Yung halimbawa ng mga taga Macedonia tungkol sa pagbibigay sa gitna ng kahirapan. Ito, 5 talata sa 2 Korinto 8. Una, ang punto rito, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga taga Macedonia yan. May biyaya ipinagkaloob dito. Hindi ito yung biyaya ng salvation. Salvation, biyaya rin. Pag biyaya kasi, galing sa Diyos yan, regalo. Dito, meron silang kakaibang biyaya. Ngayon, nais naming malaman ninyo. Ibig sabihin, importante ito. Gusto ni Pablo na malaman daw natin, ng mga taga-Korinto. Inaaralan niya yung mga taga-Korinto
Pero dito magsasample ulit siya. Hindi na taga-Galacia to, taga-Macedonia to. Nais namin malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kanina, iglesia ng mga taga-Galacia, di ba? Ito na, iglesia ng Macedonia. So, region din to mga kapatid. Maraming churches dyan sa Macedonia. Pero ang punto rito mga kapatid, yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob. Pinagkaloob yan, regalo ng Diyos yan. Samantalang pinag-uusapan nito yung pagbibigay. Makikita nyo, yung biyaya na yon may kaugnayan doon sa pagbibigay. Na lumalabas dito yung kanilang kabutihan, itong mga taga-Macedonia, resulta yun ng biyaya ng Diyos. Tingnan ha. Ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Yung Macedonia na narinig nyo, yung Pilipos, sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Thessalonica, another lugar yan. Berea, another lugar yan. Yan yung mga lugar sa loob ng region ng Macedonia. So, yun po mga kapatid, no? So, ano ba yung biyaya ng Diyos na tinutukoy ni Pablo rito? Hindi yan yung tungkol sa biyaya ng kaligtasan. Makikita natin sa mga susunod na talata na ang mga iglesyang ito sa Macedonia, mga kapatid, hindi lang isang local church yan. Madami yan, di ba? Mga iglesia. Ay kilala. Kilala sila na pagiging mahirap lang nila. Mga pobre lang to mga kapatid. Pero nag-excel sila. Nakita kung paano kumilos ang Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kumilos ang Diyos sa kanila. At sila'y nakapagbigay. Nakapagambag doon sa project. No? May project nga dito. Yung sinasabi ko sa inyo, yung ambagan para sa mga banal sa Jerusalem. Yun din yun. Tingnan. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, no? Matinding pagsubok ng kapigatian, no? In a great trial of affliction. Ano meron doon? No? Ang kasaganahan ng kanilang kagalakan. Isipin nga ninyo, no? Yung pagsubok nila, matindi na. Matinding pagsubok. Ha? Isipin nga. Pero, sagana naman ang kanilang kagalakan. No? Sagana sila. Kaya dito makikita natin itong mga taga-Macedonia, yung mga naniniwala tayo na malamang. Yung mga ito ay mga talagang natuto ng salita ng Diyos. Dahil nalalaman nila gaya ng ating natutunan sa Biblia, na mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang tayo lalo mapalapit sa Kanya. Sa matinding pagsubok ng kabigatan, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan, tuwa sila. Ba't ano ba meron doon? At ang kanilang labis na kahirapan, hirap na hirap pa sila, labis daw eh. Deep poverty, anong klaseng kahirapan yan? Kahirapan sa pera yan, mga kapatid. Sa material na pangangailangan, dahil poverty. No? Malalim pa, baka mas mahirap pa sa atin to eh. Deep ba ang poverty natin? Ito, deep poverty to. No? Talagang mahirap na mahirap ang buhay nila. Pero, sa kabila nun, ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Makita niyo mga kapatid, sagana sila. Saan? Sa pera? Hindi nga eh. Deep poverty nga eh. Sa kagandahang loob, very generous sila. No? Ipinapakita nito na yung pag-aabuloy nila. Nag-aabuloy kasi sila nito eh. Ay hindi lamang para hindi dahil may sobra sila. Kaya pag-aabuloy, hindi lang para sa mga mayaman na maraming sobra. Yung mga taga-Macedonia, mga kapatid, mahirap din yan. Ngunit hindi ito naging hadlang. Dito natin makikita na ang tunay na kayamanan sa mata ng Diyos ay ang pusong bukas palad. Ano man ang laman ng bulsa mo? Maliit man yan, malaki. Hindi nga yung amount eh. Ang pinag-uusapan dito eh, kundi yung proportion. Proportion din yan eh. Dahil sa gitna ng kanilang labis na kahirapan, sobra-sobra proportion ang binigay nila eh. Sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. At hindi lang yan, mga kapatid. At sabi ni Pablo, ako ang makapagpapatunay. Siya mismo ang eyewitness, hindi hearsay yan. May direct, may direct personal, tawag doon, personal knowledge. Diba? Madalas natin madinig yan. Sa mga investigasyon, may personal knowledge ka ba rin? Mabigat kasi yan. Ako ay makapagpapatunay. Meron siyang personal knowledge na ano?
Na sila ay kusang loob na nagbibigay. Kusang loob yung kanilang pagbibigay. Voluntaryo, hindi pinipilit. Hindi dahil nape-pressure sila. Di ba? Pagbibigay nila galing sa sariling puso. Katulad nung nabasa natin kanina sa 2 Korinto na nagsasabi ng bawat isa sa atin ay dapat magbigay ayon sa ipinasya. No? Ang puso natin ito, kusang loob talaga. Ayon sa kanilang kakayahan. No? Ganun din sa kanina, di ba? Sa 1 Korinto. Sa verse 2, 16:2, na bawat isa, tuwing unang araw ng Sanlinggo, magtabi ayon sa iyong kakayahan. At ito matindi rito, mga kapatid. At higit pa sa kanila makakaya. Ito yung pinakakahanga-hangang bahagi nito, mga kapatid. Ipinakikita rito na yung kanilang pagbibigay, talagang sakripisyo. Pero yung kanilang pagsasakripisyo, hindi sila umiiyak, hindi sila lumuluha, kundi nagagalak sila sa ginagawa nila sa sakripisyo. Kaya lumagpas sila sa inaasahang limitasyon. Ibig sabihin higit pa sa makakaya ang kanilang ibinigay. So, ganyan kalalim, mga kapatid, yung pag-ibig nila sa kapatiran. Kasi naisip nila siguro yung taga-Jerusalem, naghihirap At least tayo, hindi tayo nagugutom dito. Kulang nga tayo sa pera. Bigyan na natin muna sa kanila yung pera natin. Para may panggastos sila. Total, may makakain. Yan siguro, no? Something like that. So, kapag yung puso ay tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tao ay handang magsakripisyo para sa kanyang kapatid sa pananampalataya at iniisip niya yung kanyang ginagawa ay isang paghahandog yan, pagsamba sa Panginoon. Tingnan pa natin sa sumunod talata. Ito pa matindi, mga kapatid. Na nakikiusap sa amin, ang tindi ng mga emphasis ni Pablo, nakikiusap sa amin. Sila pa yung nakikiusap kay Pablo ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. So sila pa nakikiusap kay Pablo. Isama nyo kami dyan. Siguro, mga kapatid, nakikita ko rito dahil alam ni Pablo yung kanilang poverty, kahirapan. Baka hindi na sila sinasama ni Pablo, naawa na sa kanila si Pablo. Pero unexpectedly talagang parang si Pablo rin namangha dahil sila pa nakikiusap. Isama nyo naman kami dyan, magbibigay din kami. Di ba? Kadalasan yung church na nakikiusap sa mga tao para magbigay. Pero dito sila ang nakikiusap para magbigay. Nakita nyo, mga kapatid, no? Parang nagmamakaawa pa sila. Matindi raw yung pakikiusap. No? Parang nagmamakaawa sila sa mga apostol para payagan sila magbigay. Dahil itinuturing nila ang pag-aabuloy bilang isang biyaya. Paglilingkod. Tayo nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito pa. Paano nila nagawa yan? At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan. Talaga unexpectedly, no? Kundi ibinigay nila o binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yan ang susi at pundasyon, mga kapatid. Kung bakit nagawa ng mga taga-Macedonia yan. Kasi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Hindi mo may bibigay kasi ng tapat ang iyong abuloy kung hindi mo paano ibibigay ang iyong puso sa Diyos. Ibig sabihin, mababaw pa yung pananampalataya mo. Paano ka makapag-aabuloy nga naman? Natural, pag malalim na yung pagkakilala mo sa Panginoon, ibinigay mo yung sarili sa Panginoon. Kaya nila nagawa yan, mga kapatid. At sabi pa, at sa amin, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, pati sila sa amin, bisa sa mga apostol, sumusunod sila sa tagubilin ng mga apostol. So yan po, mga kapatid, no? Yan yung halimbawa ng mga taga-Macedonia sa pagbibigay sa gitna ng kahirapan. Ngayon, susunod at huling bahagi ng ating aralin ay isa pang halimbawa na mag-iiwan sa atin ng malalim na aral ng pag-aabuloy. Ito yung nangyari noong panahon ng Panginoon Kristo na siya'y nangangaral sa lupa at ang eksena nito ay doon sa loob ng templo sa Jerusalem. Ito yung halimbawa ng babaeng balo. Marahil marami na sa inyo nakakaalam
ng kwentong ito. Pero kung comparison mga kapatid doon sa mga taga-Macedonia, no? Nakita natin na yung kapatiran bilang church sa mga taga-Macedonia, kahit dumaranas na matinding kahirapan, ay nagbibigay pa rin na may kagalakan. So marami sila doon. Sa church, hindi lang isang local church yun, doon sa region, sa mga church sa region ng Macedonia. Ngayon, mga kapatid, ito naman ay ipinakikita ng Panginoon Kristo sa atin. Ang isang napakalinaw na halimbawa, hindi lang mula sa isang kapatiran o buong kapatiran o church, kundi mula sa individual na tao. Isang tao lamang, tinutukoy nito. Kung ang mga taga-Macedonia ay halimbawa ng isang church na nagbibigay sa gitna ng kahirapan, meron namang isang mahirap na balo ay biyuda, na nagbibigay ng halos o nagbigay ng halos na wala sa kanya. Halos wala na siya. At ang kanyang ginawa ay hindi nakalagpas sa mata ng Panginoong Hesukristo. Katunayan yan, pinuri pa ito ng Panginoon bilang halimbawa ng tunay na nagbibigay. Tingnan po natin mga kapatid. Eto. Pag naging balo ka noon, kawawa ka noong araw. Hindi katulad ngayon, no? May mga social pension na ngayon. Saka iba na yung trato ngayon. So, pero nung araw mga kapatid, pag naging balo ka, babae ka, namatayan ka ng asawa, medyo mahirap ang buhay. Breadwinner kasi. Saka wala kang tagapagtanggol. So, mahirap talaga mga balo noong araw. Sabi nito, umupo siya sa tapat ng kabangyaman. Si Jesus yan. May kabangyaman doon, yung abuluyan nila. Sa templo to At minasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman na naghuhulog ng malalaking halaga. Maraming nag-aabuloy ng malalaking halaga. No? Yung mga mayayaman, mayaman sila, yung malalaking halaga. No? Sumunod na talata, dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing ng halagay halos 1 pera. 2 kusing. Sa tunog pa lang sa Tagalog dalawang kusing. Baligtad namin yung kusing. 5. Diba? Na ang halagay halos 1 pera. 1 pera, 1 centavo kumaga sa Pilipinas. May mabibili pa ba 1 centavo? Mahal pa botones, mga kapatid. Mas may value pa yung botones. Kumaga sa atin, di ba? Hindi walang ka-value itong hinulog niya. Kung titignan natin, walang monetary value. Pero sabi ng Panginoon Kristo, pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Isipin niyo, siya pa yung first honor, di ba? Siya yung pinakamalit na nahihulog. So yun po mga kapatid, ano konklusyon ni Kristo? Sapagkat sila lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganahan. Kumbaga sa yung mga barya-barya na lang sa kanila. Parang isang milyonaryo nag-donate ng 500 pesos. Yeah, kahit 1 milyon pa ka. May naalala ko politiko, nagbigay na sa kaibigan niya 1 milyon. Pero daan-daan milyon naman kasi nakukuha niyang pera. Di ba? Nakita niyo yung sa blood control lang. Kung magpatalo sa sugat sa 100 milyon. Diba? Magkano kaya nabuloy nun? Kung nagkabuloy mo malaki yun, una-una, pag nanakaw yun. Dito, diba, legitimate na yung negosyo mo. Sila lahat naghulog mula sa kanilang kasaganahan. Yung kasi katwiran ni Kristo, nakapaghulog na malalaki yan. Pero out of their abundance. Mayaman sila Ngunit siya, sa kanyang kasalatan na iniuhulog ang lahat ng nasa kanya at kanyang buong kabuhayan. Kaya kung titingnan natin, ilang percent ang hinulog ng babaeng balo? More than 100%. 100%. 2 kusing na nga lang ang pera niya, hinulog pa niya lahat. O yung mayayaman, naghulog mula sa kasaganan. Palagyan natin milyon yan. Pero baka 1% lang yan, baka 3% lang yan. Nakita niyo, wala sa halaga kundi doon sa nilalaman ng puso. Alam ng Diyos kung paano tayo nag-aabuloy. So, po mga kapatid, ano ba aral dito? Yung halimbawa ng babaeng malo rito. Paano natin iugnay ito sa ating aralin? Unang-una, makikita natin ayon sa kanyang makakaya. At higit pa sa makakaya ang ginawa ng babae.
Binibigyan din dito mga kapatid yung pangyayari na itong babaeng balo, okay, naghulag siya ayon sa kanyang makakaya. Pero nakita natin, hindi nasusukat sa laki ng halaga. No? Hinulog niya lahat eh. Sobra yun, hindi ba? Sa ayon sa kanyang makakaya. Out of proportion na yun. Kung proportion ang pinag-uusapan natin, parang wala na siyang itinira. Hindi natin alam, no? Literally, ganun na nangyari. Nakita naman natin sa kwento. Pero pinapakita rito ng Panginoon Kristo, hindi naman ibig sabihin sa sinasabi sa atin ngayon na, oh, benta mo yung bahay at lupa mo, ibigay mo lahat sa church. Hindi ganun yun. Pero ipinapakita lang dito, mga kapatid, na yung pagbibigay sa abuluyan ay ayon nga sa proportion ng kinikita mo. Malaki ka kumita, malaki ka dapat mag-abuloy. Malitang kita mo, okay lang na malitang abuloy mo. O, dito talagang sobrang laki na ito, no? Tulad ng mga taga-Macedonia, mga kapatid, yung balo nagbigay sa gitna ng labis na kahirapan at halos 100% ang kanyang binigay. Dinaig pa yung tithes. Tithes 10% lang. So nakita nyo, no, yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Ang Panginoon naman ang nakababatid. Tandaan ninyo, no, baka mamaya, ibenta nyo lahat yung ari-arian nyo, i-donate nyo sa church. Hindi yung gano'n ang itinuturo rito. Tinuturo rito yung relasyon natin sa Panginoon eh. Katulad dun sa ikalawang Korinto kanina, 8:5, sa Macedonia pa rin. Ibinigay muna ang sarili sa Panginoon. Di ba? Katulad ng kapatiran nga sa Macedonia, yung sakripisyo naman ng balo ay bunga ng kanyang malalim na relasyon at dedikasyon sa Diyos na siya naging susi at pundasyon ng tapat na pag-aabuloy. So, relationship din natin sa Panginoon eh, kung paano tayo mag-aabuloy. So, bago tayo magwakas mga kapatid, ilang katanungan sa pagbubulay-bulay. Ibig sabihin, pag-isipan natin to mga guide questions na maaaring makatulong sa atin tungkol sa ating napag-aralan. Tungkol sa pag-aabuloy. Sana, by this time, mga kapatid, hindi kayo natitisod na sa pag-aabuloy. Kasi, alam nyo, lumalabas pag matitisorin ka sa abuloy, mahina ka sa kaalaman, mahina sa pananampalataya mo, kulang ka sa kaalaman. Talagang maging aware din tayo sa aabuloy natin. Maging alisto rin tayo. Dapat yan, may transparency, mayroong accountability. Mahirap nga naman, siyempre, magtiwala sa isang church na yumayaman ang mga leader habang ang mga miyembro ay pahirap ng pahirap. Meron ganun mga kapatid, yaman-yaman ng pastor eh. No? Yung nagsasalita eh. Nabubuhay sa luxury. Pero yung mga miyembro naghihirap. Hindi ko ganun ang church, mga kapatid. At wala tayo sa ganun. Eto mga kapatid, pagbulay-bulayan natin, 10 punto na tungkol sa paghahanda at disiplina. Diba? Dapat may sistema yan. Diba? Paghahanda tayo. Sinasama natin sa budget yan. Eh. Sistematiko ba ang aking pag-aabuloy? Tanungin natin sarili natin. May sistema ba tayo? Yung aking bang ibinibigay ay pinag-isipan ko? O basta dinukot ko lang sa bulsa mo. Kahit ano, sige, pwede. Ganun. Dapat may sistema mga kapatid. Paano ko ipinapakita ang priority sa Diyos? Yan isang katanungan tungkol sa sistema. Sa pagbubukod ng aking abuloy, binubukod ko yan. Yung unang araw ng isang linggo, kinikilala ko ba na ang Diyos ang sa Diyos din naman galing yan eh. Siya ang may-ari ng lahat eh. Bakit ako mangangamba? Kung ibibigay ko sa gawain ng Panginoon yan. Hindi naman 100% ang hiningi sa'yo eh. Ayaw lang sa mga kaya mo eh. No? Minsan, ayaw sa mga kaya. Mag-aabuloy ng 100 piso. No? Tapos, ganda lang, 100 piso. Gaya ng example ko kanina. Tapos, kung gumastos sa luxurious living, halimbawa, sa pamamasyal, no?
pagkain, talagang libu-libong gastos. Di ba, makita nyo, no? Halimbawa, merong handaan, birthday. Kung gumastos sa birthday, magkano magastos sa birthday? Alam mo, kulang 50 mil yan, depende sa lugar. O kulang 50 mil, gumastos ka. Tapos ang abuloy mo, 50 pesos. Nakita nyo, hindi proportion eh. Okay. Ito pa mga kapatid. Isa pang pagbubulay-bulay ito tungkol sa motivation. Motivation ng puso natin. Yung motibo. No? Batay sa ikalawang Korinto 8:1 sa Macedonia at sa Marcos 12 sa babaeng malo. Ano ang nag-uudyok sa aking pagbibigay? Nagbibigay ba ako dahil obligasyon yan? O dahil tinuturing kong biyaya yan? Kaya nagbibigay ako na may kagalakan. Tulad ng mga taga-Macedonia na nakikiusap pa para makabahagi sa paglilingkod. Tingnan natin yan. Ano ba tingin natin yan? Burden? Obligasyon? O pribileyo na makapaglingkod? Hindi ba? Isipin natin yun. Handa ba ako magsakripisyo? Tulad ng balo, diba? Binigay ang lahat sa kanya. Yung kanyang kinabubuhay. Hindi naman inutos ni Kristo, kayo, bigay nyo din ng lahat ng kabubuhay nyo. Wala naman tayo nabasa ang utos na gano'n eh. Pero nakita natin na talagang aktual na nangyari yun. Na nakita ni Jesus na binigay ang lahat. Pero pagkatapos na, nag-utos ba ang Panginoon? Na kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, kayo man, ibigay nyo lahat. Wala namang gano'n. Ang inaano rito mga kapatid, ang aral doon, yung sakripisyo na ginawa. Na ginawa niya ng buong puso. Katulad ng mga taga-Macedonia na nagbigay ng higit pa sa kanilang makakaya. Yung akin bang abuloy, mga kapatid, pagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos. Ang Diyos na bahala sa akin ng aking sariling pangangailangan. Pero kailangan natin na continuous na pag-aaral ng salita ng Diyos. Baka mamaya, umabot tayo sa extreme. Puro na lang, ang Diyos ang bahala sa akin. Hindi ka na naghahanap buhay. Paano kang tutulungan ng Panginoon, di ba? May mga ganun yung extreme masyado. Ito pa. Extreme na, masyado pa. Tungkol sa spiritual na katapatan, unang Korinto, 16:3-4. Kung natatandaan ninyo, na may accountability, di ba? Yung mga tao ron. Ibinigay ko na ba muna ang aking sarili sa Panginoon? Ito yung sa Korinto naman, di ba? Sa ikalawang Korinto. Yung spiritual na katapatan. Nabanggit din yan sa unang Korinto. Yung may accountability, di ba? Ibinigay ko na ba muna ang aking sarili sa Panginoon? Yung sa Macedonia. Naunawa ko ba na ang katapatan sa pag-abuloy bunga ng aking relasyon at ganap na pagsuko sa Diyos? Paano ko pinapahalagahan ang integridad ng aking church? Diba? Bilang miyembro ng isang local congregation, dapat na miyembro ka ng isang local congregation. Nakikipagtulungan ka ba sa kaayusan at transparency ng mga koleksyon yan? Para matiyak na ang pondo, yung pondo na naipon sa ambagan sa mga banal at sa abuluyan, ay talagang magagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mga guide question lang yan na pwede nating gawing pagbalay-balayan natin batay sa ating napag-aralan. So, yun po mga kapatid, ang ating lesson na may makatulong ito sa atin para baka naman meron tayong kakaibang iniisip tungkol sa abuluyan o baka hindi tayo nag-aabuloy. Ang payo ko sa inyo mga kapatid, balik kaya natin ni-lesson to, bukod sa, nandyan talaga yan, nakasulat hindi natin maiwasan, dahil verse by verse, phrase by phrase natin pinag-aaralan ng unang Korinto, pero alabas mga kapatid, tungkulin natin. Tungkulin at pribileyo ang magbigay sa ambagan sa church para sa gawain ng Panginoon. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.